Muli na naman po nilang binubuksan yung issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na dapat daw pong ibaba yung threshold ng 16 na boto para convict si Vice President Sara Duterte. Dahil sa meron nga daw pong mga senador na hindi nga po makakaboto dahil hindi nga po nakakadalo sa impeachment hearing. So hindi daw po applicable yung 16 na boto para i-convict si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang problema rito, kung ang hinahabol natin dito is accountability, tsaka para ano nga, 'di ba, makakuha ng justice dito sa sinasabing paglustay nga daw ni BP Sara sa pondo ng taong bayan. Bakit kailangan ipilit yung 16 na boto para i-convict siya? So, dapat 'di ba, mas tingnan natin dapat ang ebidensya na nakalatag sa mga nag-aakusa kay BP Sara para masabi natin na guilty siya sa kanyang ginawang mali. Kaya dapat po siyang i-convict sa impeachment court sa Senado. So kung ang magiging basihan lang po ng pagkukonvict kay BP Sara ay dahil kailangan makakuha ng 16 na boto, saan po natin makikita doon yung ang sinisigaw nilang accountability at responsibility dito kay Vice President Sara Duterte. At buti na lang po naninindigan din po si Senator Chis Escudero sa kanyang unang naging pahayag na pagtuldok nga doon sa threshold ng 16 dahil sa kung ito hindi niya kaagad inaksyonan sa umpisa ng impeachment, malamang po talagang maibababa po nila yung itong threshold na to at malamang sa malamang ma-convict nga po si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin tong balitan to kung saan nga po pinipilit po nilang gapangin ngayon yung 16 na boto sa impeachment para i-convict si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe or nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwede makalambing po ng konti sa inyo, pakipindot naman po muna yung subscribe or yung follow button. At the same time, palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Nanindigan ang Senate Impeachment Court na nananatili sa 16 ang boto para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte batay sa ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa pagsisimula ng impeachment trial noong July 6. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tonggol, maaari lamang babago ito kung iaapila ito sa Korte Suprema. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that, that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. So, alam nyo, kung tutusin pwede naman talaga. Sabi nga rito, di ba, sa balitan to, kailangan nilang iakyat sa Supreme Court yung kanilang kagustuhan na ibaba yung threshold ng 16. Kasi ang Supreme Court lang naman po yung pwedeng magdesisyon talaga. May final decision kung maibababa yung 16 na boto para i-convict si Vice President Sara Duterte. Kasi kung hindi kasi yan, alam nyo, kung di yan tinuldukan ni Chis Escudero nung umpisa pa ng impeachment, malamang ang nagpapile po ngayon ng petition ay yung kampo ni Vice President Sara Duterte. So, kailangan nilang gumawa ng petition para po umaksyon kagad yung Supreme Court para po magkaalamanan nga kung ilang boto ba talaga yung kailangan. Since merong nga 3 senador yung absent sa impeachment trial, so Supreme Court lang po yung pwedeng magsabi kung ilan ba talaga. Ngayon, dahil nga sa ginawa ni Chis Escudero na pagtuldok nga doon sa 16 na boto, ang lumalabas ngayon, yung majority na nasa Senado or yung mga Duterte haters, yung kailangan pumunta po ngayon sa Supreme Court at mag-file ng petition para iklaro sa Supreme Court na kailangan ibaba yung threshold na 16 para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. At alam yan ng mga abogado
ng mga Duterte haters, ng mga dilawan, pinklawan, mga tangang loyalista, mga sympathizer ng NPA, kahit na po yung nasa majority ng Senado, alam nila yan na hindi po sasabihin ng Supreme Court na pwedeng ibaba yung threshold na 16. Mapapahiya lang po sila dyan. Kaya hanggang ngayon, di ba, habang gumugulong yung impeachment trial ni BP Sara, wala po naglalakas loob na mag-file po ng petition sa Supreme Court para po klaruhin po yung bagay na yan. Kasi mapapahiya po sila eh. Kaya nga yung pagkakasabi rito ni Chis Escudero, kahit sabihin natin siya nasa side ng BBM senators, pero yung pagiging abogado niya, nandun pa rin at sinusunod niya kung ano yung nakasulat sa saligang batas. Kasi kung ang inilagay diyan na presiding officer, magiging obvious kasi kung si Kiko Pangilinan yung inilagay na presiding officer diyan. Kasi ilan lang diyan ng senador na na abogado, di ba? Tulad sa majority. So si Escudero, si Pangilinan, silang dalawa lang ang abogado. The rest, hindi na abogado. So, ang pagpipilian lang dalawa. Pero doon sa majority, kung kasama pa si Marcoleta, yung dalawang Cayetano, so tatlo silang abogado. So, medyo magkakaroon ng tagisan ng debate tungkol nga doon sa threshold. Pero doon tayo sa majority dahil sila yung pipili ng presiding officer. So sila yung kasi napagpilian nila si Escudero. Kasi ang gusto nilang mangyari rito, sa palagay natin si Escudero dapat ang magsasabi na pwedeng ibaba yung threshold ng boto para hindi masisi yung mga BBM senators kagaya ni Pangilinan. Alam natin, mahina rin naman yung kokote niyan kaya ayaw niya. Pero sa panggugulang, diyang magaling si Pangilinan kaya hindi niya tinanggap o hindi niya ipinilit na siya yung maging presiding officer kasi ayaw niyang makasisi, ayaw niyang mabash kung siya yung presiding officer tapos ibababa niya yung threshold ng conviction ni BP Sara. Masyado magiging obvious. Pero dito nagkamali nga sila kay Chis Escudero dahil nga akala nila sasabihin ni Escudero na pwedeng ibaba yung threshold ng conviction ni Vice President Sara Duterte. So nagulat sila rito na pinanindigan ni Chis Escudero yung 16. Kaya nga 'di ba bago magsimula yung impeachment trial, ilang beses sinigurado ni Ping Lacson ilang beses niyang in-raise yan sa presiding officer kung ilan ba talaga yung boto. So hoping siya na pwedeng or ma-get ni Escudero na kino-call out siya na para ibaba yung threshold pero hindi nagpatinag si Escudero at sinabi nga niya na 16 pa rin yung boto na kailangan makuha ng impeachment court para i-convict si Vice President Sara Duterte. So sa ganung sitwasyon, napakalabo na po talaga makuha yan. So ang kailangan lang gawin ngayon ng majority senator judges, talagang takutin po yung lahat ng senador na nasa minority para bumoto po, madagdagan yung boto ng majority para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kasi 13 po ngayon yung nasa majority, so kulang sila ng 3. Pero doon sa 13 po na yun, hindi naman po lahat yan boboto ng sigurado for conviction kasi nga yung iba dyan re-electionist po. At yung iba dyan natatakot nga na dahil nga re-electionist sila, makaka-apekto yan sa kanilang kandidatura pagdating po sa 2028. So, sa palagay po ba ninyo, talagang bang hindi po ba magpapatinag talaga si Chis Escudero para ibaba yung 16 na boto sa conviction ni Vice President Sara Duterte? Paki-comment down below na lang po. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.